DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 12 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Araw na ho tayo ng Miyerkules, bisperas ng bagong taon. Pero na lamang ho tayong ilang oras na nga lang ba bago ho ang salubong 2026. Magkarinigan ho tayo hanggang alas 6 ng umaga. Meron na lamang 19 hours and 45 minutes bago ho ang taong 2026. Kumusta na ho ang inyong mga paghahanda? Napakarami na hong tao sa mga palengke ngayon, mga nadaanan natin. Kaya sa mga maglalast minute shopping, maganda aga-agahan para hindi maipit. Sa ulo ho ng ating mga balita ngayong 31 ng buwan ng Disyembre 2025. Pangulong Bongbong Marcos sinimula ng busisiin ang 2026 National Budget. DPWH Secretary Vince Dizon itinanggi na may insertion sa flood control projects ng BCDA. Tinawag na malisyoso at walang basehan ang akusasyon. Independent Commission for Infrastructure itinuturing ng isang law expert na patay na kasunod ng pagbibitiw sa tungkulin ng isa pa nitong komisyoner. Yumaong Migrant Workers Secretary Toots Ople ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lacandula. Bilang ng mga naputukan umakyat na sa 140 isang araw bago ang bagong taon. At maulang bagong taon asahan sa malaking bahagi ng bansa. Epekto naman ng amihan, shearline at easterlies. Muli po yan ang ating headlines ngayong araw ng Wednesday, December 31, 2025. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating paghahatid ng pinakahuling mga balita kaugnay ng ating pagbabantay din sa salubong 2026. Live na napapanood at napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din po sa 18 relay stations ng DZRH mula DZRH Lawag hanggang DZRH Zamboanga, simulcast sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television YouTube channel at higit 1,000 cable operators ng DZRH TV sa buong bansa. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon tayo manggigising kahit pista opisyal dahil sa mga kailangan pa ho maghanda.
para hindi tayo maubusan ng mga bibilhin. Lalo na ho ng mga bilog na prutas ha. Ngayong umaga, panigurado, tataas na ho yan. Pero huwag naman masyadong mataas para naman hindi magkabulukan. Asahan ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng bansa mula ngayon December 31 hanggang bukas Enero 1. Epekto naman ng shear line, northeast monsoon o amihan at easterlies. Sa Special Weather Outlook for New Year 2026 ng Pag-asa, ang shear line na magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan sa Quezon at Camarines Norte. Ang amihan naman na magdadala ng isolated rains sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Ang katulad na panahon ay mararanasan din sa Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar at Palawan. Samantala ang Metro Manila at mga kalapit na lawigan ay makararanas naman ng isolated rain showers o thunderstorms, epekto naman ng easterlies. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Umalo na sa 140 ang bilang ng mga firework-related injuries sa bansa, isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kasunod nito na 15 bagong kaso na nadagdag mula sa huling monitoring period noong December 29 hanggang December 30. Gayunman, sinabi ng Department of Health na mas mababa pa rin ng 23% ang bilang na ito kung ikukumpara sa FWRIs o bilang ng mga napuputukan noong nakalipas na taon sa kaparehong panahon na umabot sa 182. Sinabi naman ng ahensya na mula sa nabanggit na bilang, 75 ang 19 anyos pababa, habang 45 naman ang nasa edad 20 anyos pataas. Tinukoy din ito ang tatlong pangunahing sanhi ng mga pinsala ay ang pagpapaputok ng 5-star, boga at mga paputok na hindi tukoy ang uri o walang brand. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! May persons of interest na ang Manila Police District sa nangyaring pagsabog ng paputok sa Tondo, Maynila na ikinasawi ng isang 12 anyos na bata at ikinasugat naman ang isa pang minor de edad. Ayon kay Manila Police District spokesperson Major Philip Ines, may natukoy na silang mga personalidad na posibleng nag-iwan ng mga paputok sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Git ng opisyal, sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng hanay kung may pananagutang kriminal ang mga natukoy na person of interest. Batay sa naunang mga ulat, nangyari umano ang pagsabog makaraang sindihan ng mga biktimang napulot nilang paputok sa Jose Habad Santos Avenue sa Tondo gamit ang isang disposable lighter. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Umabot na sa 4.8 milyong pisong halaga ng iligal na paputok ang nasamsam at sinira ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Calabarzon. Ayon kay Calabarzon Police Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, kabilang sa mga nasamsamang mahigit 28,000 piraso ng paputok sa iba't ibang uri, pati na ang 4 na kahon ng mas delikadong paputok. Pinangunahan ni Lucas at ng 5 provincial police chiefs ang pagsira sa mga ito bilang bahagi ng paghahanda para maiwasan ang aksidente ngayong bagong taon. Nabatid na 12 katao kabilang ang mga negosyante at retailer ang inaresto sa sabayang operasyon kontra iligal na paputok sa rehiyon. Samantala, sinabi naman ni Colonel Vicente Cabatingan, hepe ng Calabarzon Police Intelligence Unit, na hindi naman kasama sa sinira ang 4 na kahon ng dart bombs na nasamsam sa Cavite at Laguna dahil gagamitin itong ebidensya sa korte. Patuloy ang paalala ng pulisya sa publiko na iwasan ang paggamit ng iligal at mapanganib na paputok upang masiguro ang ligtas sa pagsalubong sa bagong taon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Gising na, gising! Alas 4:21. Magdadagdag ng 3 bagong istasyon ng Department of Transportation sa EDSA Busway bilang bahagi ng modernization plan nito sa taong 2026. Ayon kay DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor, itatayo ang mga bagong istasyon sa Cubao, Magallanes at Pitex. Layo nito na mapabilis ang biyahe at mapabuti ang access ng mga commuter sa EDSA. Sisimula ng construction sa Enero 2026 at inaasahang bubuksan sa unang quarter ng taon ang Kamuning Station na magkakaroon ng elevators at escalators para sa mga PWD, senior citizens at mga buntis.
ay nakaplano rin na hiwalay na footbridge sa lugar bukod pa sa MRT-3. Kasabay nito, inatasan ng DOTR ang mga bus operator na magdagdag ng unit sa EDSA carousel habang may ginagawang rehabilitasyon sa EDSA. Dinagdagan din ng MRT-3 ang kapasidad nito sa pamamagitan ng pag-deploy ng Dalian trains lalo na sa rush hours. Samantala, inanunsyo rin na tapos na ang reblocking at asphalt overlay ng DPWH sa bahagi ng EDSA Buendia Station. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:22, binatilyo naputukan ng boga sa mata sa bayan ng Merida sa Leyte. Alamin natin ang detalye mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Isang pinatilyo na putukan ng bugas sa mata ginagamot sa ospital sa bayan ng Merida, Leyte. Kinilala ng PNPing biktima si alias Makoy, 13 anyos, grade 8 student, resident sitio Sambang, Barangay Portobillo, Merida, Leyte. Nangyari sa residente sitio Sambang, Barangay Portobillo sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNPing biktima ay naglalaro ng improvised lantaka o buga nang suriin nito. Ang butas ng buga ay aksidenteng sumabog at tinamaan ang kaliwang bahagi ng mata. Itinagbo ang biktima sa PC Cordero Clinic, Ormoc City at inilipat sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban para malapatan ng kaukulang lunas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jimmy. Samantala, mag-ama naman sugatan matapos sumabog ang binili nilang paputok habang sakay ng kanilang motor. Yan na nga ba? Sakay ho ng kanilang motorsiklo sa Santa Barbara, Pangasinan. Alamin natin ang detalye mula kay RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Ginagamot ngayon sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City, Pangasinan ng mag-amang isang 50 anyos at anak nitong 14 anyos na binatilyo na residente ng San Carlos City matapos sumabog ang binili ng kwitis habang sila'y sakay ng motorsiklo. Ayon kay Santa Barbara Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, bumili ang mag-ama ng kwitis sa bayan ng Santa Barbara at hinawakan ng anak na nakaangkas at habang binabagtas silang Provincial Highway pagdating sa Barangay Marunong ng nasabing bayan, bigla umano itong sumabog. Kapwa nagtamo ng malubang sugat sa kanilang mga paa ang mag-ama at sa lakas ng pagsabog nabasag pang salamin ng bahay na nasa gilid ng daan. Sunog din ang kanilang motorsiklo. Sinabi pa ni Colonel Datoy na posibleng nadikit sa tambutso ng motorsiklo ang mga kwitis o kaya ay sumayad sa simento na nagkaroon ng friksyon sanhi ng pagsabog nito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30 taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:25 ho ang ating oras. Babalikan natin ang iba pang mga balita at sa atin pa rin hong tuloy-tuloy na special coverage para ho sa Salubong 2026. Pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito po si Yuel Reyes, alas 4:26. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal na matitindi mantsa based on tense at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Number 1. Italian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Alas 4:31 ho ng umaga, meron na lamang tayong 19 hours 28 minutes bago ho ang salubong sa taong 2026. Kamusta na po ang inyong mga paghahanda? Maligayang bagong taon ho. Advance Happy New Year na. Ilang oras na lamang ay sasalubungin na natin ang taong 2026. Para man ho ang inyong ang makayanang handa ngayong medianoche, ang mahalaga ay masalubong natin ng maayos, nasa maayos tayong kalagayan. Kumpleto ang ating mga pamilya o ang pamilya o di kaya naman ay mga mahal sa buhay. Madala ho kayo ng mensahe sa amin, ipunin natin yan at basahin natin maya-maya bago tayo mag-extra. Pero ang ilan ho sa kanila ay nagpaabot na ng pagbati. Ano ho ang inyong naniniwala pa ba kayo sa New Year's resolution? Nasa sa atin naman ho kasi yan eh. Pero maganda, sabi nga nila, ang pinaka-importante dyan, hindi naman hindi naman kung ano yung ang pinaka-importante yung New Year's resolution na i-commit mo yung sarili mo na gawin mo sa buong taon, hindi yung may masabi lang sa entrada ng taon. Merlin Mayorga, good morning. Advance Happy New Year. Mula dyan sa Marinduque. Rolando Lita ng Cagayan de Oro City, good morning. Happy New Year. Yan din kay Ray Oro ng Southern Leyte. Renato Abad, good morning po sa inyo. Sa mga nakikinig sa atin sa Transistor Radio, maaari ho kayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng ating text line. Ating hong text line 0919-282-6485. Muli po ang ating text line 0919-282-6485. Meron hong merong paalala ang Philippine National Police o advice rather ang ating mga otoridad na kung meron daw ho kayong makikitang gumagamit o di kaya naman ay nagbebenta ng illegal na paputok ay isumbong sa pinakamadali 911 hotline. E ano ba yung mga listahan ng mga illegal na paputok? Diyan ho ang Watusi. Ito ho yung ilan: Watusi, Lolo Thunder, Boga, Papap, Atomic Triangle, Quiton, Plapla, Mother Rockets, Hello Columbia, Piccolo, Goodbye Philippines, Tuna, 5 Star, Goodbye De Lima. May Goodbye De Lima pa rin pala. GPH Nuclear, Giant Bawang, Goodbye Napoles, Giant Whistle Bomb, Coke in Can, Atomic Bomb, Bin Laden, Large Size Judas Belt, Pillbox, Super Lolo, Kabasi, Goodbye Bading, Super Yolanda, Goodbye Chismosa, King Kong at Dart Bomb. Ano yung Dart Bomb? Parang ring. Parang RT. Ano yung Dart Bomb? Nakakita ka na ba nun? Parang hindi, ano? Parang ibang klase yata ang pampasabog na ho itong Dart Bomb. Pero ang payo ho ng PNP sa publiko, pag nakakita kayo na nagbebenta niyan, maging katuwan din tayo sa pagsusumbong para hindi na dumami pa yung ating fireworks-related injuries. Pero para naman sa mga legal na paputok, subukan natin makontak mamaya ang samahan ng mga fireworks samahan ng mga nagbebenta ho ng paputok. Pang tanungin natin yung proper handling. At least yung mga binebenta, yung mga bibilhing legal na paputok, legal na pampailaw rather.
upang hindi matulad dun sa iba na hindi marunong sa pagdadala, nagre-resulta ho sa aksidente. Ako, pagpasensyahan nyo na ho ang ating boses, ano? Epekto pa rin talaga ng ibang klase hong panahon ngayon. Napakabilis kumalat ng flu. Lani Rehuson ng Kinabawan City, North Cotabato. Good morning po. Happy New Year. Romeo Brenzuela Sr., magandang umaga po. Happy New Year. Paul Edward Panganiban, good morning. Reynaldo ng Cuyapo, Nueva Ecija, good morning po sa inyo. Michael Andrew ng Santa Maria, Laguna, Happy New Year. Pabati rin kay Nanay Tessie Pendon. Alas 4:36 ang ating oras. Meron na lamang tayong 19 hours 23 minutes bago ho ang Salubong 2026. Balikan muna natin ang ating mga balita. Maganda umaga, Pilipinas! Pagbabantay at pag-inspeksyon sa matataong lugar pinangunahan ng Provincial Director ng Bataan PNP. Sa detalye balita mo, RH37, Danny Kumilang. Danny. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Nagsagawa na ng pag-inspeksyon ang Bataan Police Provincial Office, Bataan PPO sa pangunguna ng Provincial Director na si Police Colonel Marta Salvadora sa Orani Peace Port and Landing Facility sa bayan ng Orani, Bataan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pinaigting na police visibility at patrol operation sa buong lalawigan kaugnay ng pagdiriwang ng bagong taon. Ipinatutupad din ang mas mahigpit na seguridad sa mga mataong karsada at pampublikong lugar kung saan itinalaga ang mga kapulisan sa araw at gabing pagbabantay upang masiguro ang sapat na seguridad sa mga estratehikong lugar. Mahigpit din na binabantayan ang mga pampublikong pamilihan, pangunahing lansangan, sentro ng negosyo, terminal ng transportasyon, mga lugar ng pagsamba at iba pang pook na dinarayo ng publiko upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Ipinapakita ng Bataan PNP na kanilang hadlangan ang kriminalidad at pagbibigay proteksyon sa komunidad upang matiyak ang isang ligtas at papayapang pagsalubong sa pagdiriwang ng bagong taon 2026. Nani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. Alas 4:38 ho ng umaga, inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino-American singer na si Jessica Sanchez na mag-perform sa nalalapit na ASEAN Summit and related summits sa susunod na taon na gaganapin sa Cebu. Personal na binanggit ni BBM ang imbitasyon kay Sanchez nang mag-courtesy call ito sa kanya sa Malacanang. Mainit naman na tinanggap ng first couple si Sanchez at binati ang singer sa kanyang kampyonato sa America's Got Talent 2025. Sabi ni BBM, ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang malaking karangalan na ibinigay ni Sanchez sa kanyang naging tagumpay sa kompetisyon. Nagpasalamat naman si Sanchez sa naging mainit na pagtanggap ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Magandang umaga, Pilipinas! Target ng Kamara na gumamit ng blockchain technology simula sa susunod na taon bilang bahagi ng pagsisikap na gawing moderno at transparent ang mga proseso ng kapulungan. Sa pagbibida ni House Speaker Faustino Boji D. III, magiging paperless na ang sistema ng Kamara at gagamit din ito ng makabagong teknolohiya para masecure mga legislative record at transaksyon. Bagaman hindi dinetalye, sinabi ni D na layo nitong matiyak ang integridad, seguridad at transparency ng internal processes kabilang ang pagbabalangkas ng pambansang budget. Oras na maisakatuparan, nakatuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang House of Representatives, ang unang legislative body sa Asia na gagamit ng blockchain technology. Once this transition is completed, we will be the first legislative body in Asia to adopt this technology. Ginagawa natin ito dahil naniniwala tayo na ang transparency hindi lamang isang hadikain o slogan. Dapat po ito ay isinasagawa at sinasabuhay. Ang
Mukhang Pangulo ang dating doon ni Speaker Boji D. Alas 4:40, 20 minuto ho bago alas 5 ng umaga, inawaran ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng posthumous conferment of the Order of Lacandula na may ranggong Grand Cross ang namayapang si dating Migrant Workers Secretary Toots Ople. Ayon kay PBBM, ang naturang parangal ay tanda na may public servants pa rin sa bansa na hindi kailanman bumitiw sa serbisyo publiko. Ng Pangulo, si Toots Ople ay namuno ng buong husay, may pangunawa sa damdamin ng iba, malakas na moral na paninindigan kasabay ng pagsasakripisyo para protektahan ang mga Pilipinong nasa ibayong dagat na nangangailangan ng tulong. Pagbibigay din ng Presidente, hindi malilimutan ang legasiyang iniwan ng kalihim pagdating sa larangan ng paglilingkod sa bayan. She knew the sand in her hourglass was beginning to run low, yet she gave what little time she had left to ensure that our Filipino migrant workers would continue to be protected kahit wala na siya. Today's conferment is timely. It coincides with Rizal Day and the 4th founding anniversary of the Department of Migrant Workers. And just like Rizal, Toots believed that love of country is expressed through courage, through discipline, and through service. And like the DMW itself, she showed that a life devoted to serving the people gives meaning and strength to one's purpose. Ang tinig ho ni Pangulong Bongbong Marcos, tama Mr. President, dahil talagang dedicated yung roots ni Secretary Toots Ople sa public service. Hindi ho katulad ng iba, may isang cabinet secretary siyang muka, literal na muka ng ahensya. Sa ibang website ho ng ibang bansa, makikita ninyo ang ipinopromote yung mga magagandang lugar sa kanilang bansa, mga magagandang puntahan, mga magagandang beach, magagandang tanawin. Sa atin ho, pag tinignan mo yung website natin ng ahensyang iyon, ang makikita mo ay picture niya at mukha niya. Huling in-update ho yung website ay April pa o May ng 2025. Mamaya tingnan nga natin kung sinong kalihim niya. Literal na siya yung pagmumuka, Ibis na yung mga magagandang tanawin o tourism sites sa Pilipinas ang nakabandera sa website at sa online pages. Ngayon kasi online na talaga lahat kaya lang siya hindi lang online pati ho magazine, mukha niya pa rin yung nakabandera. Kaya tama ho kayo, President, Mr. President. Meron ho talagang bumitiw na sa serbisyo publiko. Mukha na nila yung ibinandera. Ay nako talaga naman. Oras natin, alas 4:44. Pagdiriwang naman ng Pasko sa Tabuk City, Kalinga, namantsahan ng 2 kaso ng pagpatay. Alamin natin ang detalye. RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Magandang umaga, Pilipinas Report! Nawis ang pagluluksa ang pagdiriwang ng Pasko ng 2 pamilya sa Kalinga matapos na pinagtataga at barili ng kanilang mahal sa buhay. Ayon kay Police Captain Raf Manganip, tagapagsalita ng Kalinga Provincial Police Office, karamihan sa mga lugar sa Kalinga ay nanatiling mapayapa noong December 25, araw ng Pasko, maliban lamang sa provincial capital ng Tabuk City na pinangyarihan ng 2 insidente na madugong krimen. Anya ang insidente ng pananagay nangyari sa Barangay Agbanawag, samantalang sa Balong naman nangyari ang insidente ng pamamaril. Ang kaso ng pananagay kinasasangkutan ng mag-asawa na umano'y nagtalo dahil sa selos. Tumindi ang sitwasyon at tumantong sa pananaga ng lalaki sa kanyang asawa hanggang sa ito'y masawi at nasaksihan pa ng kanilang anak. Isa pang buhay ang nawala sa Balong, Tabuk City noong araw din ng Pasko. Ayon sa report ng pulisya, abalang nagpapahinga at nanonood ng YouTube ang 2 kalalakihan sa kanilang bahay sa sakahan nang isa sa kanila ay nabaril. Ang 2 biktima
Sa magkaiwalay na insidente, parehong idiniklarang dead on arrival sa pagamutan. Ang suspect sa insidente ng pamamaril ay kusang loob na sumuko sa Tabuk City Police Station noong December 26, samantalang ang suspect na tumaga at nakapatay sa kanyang asawa ay nananatiling puntirya ng mandat operation ng kapulisan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Hey, Mon Samson, parang Mon ng Manila Bulletin. Good morning, good morning. Kape-kape na. Kay Lani Rehuso ng Kidapawan City, North Cotabato, ating mga suki, good morning po. At ang ating maagang pagbati ng Happy New Year. Sinisilip ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na nabiktima ng kidnapping ang bride-to-be na si Shera De Juan na halos 3 linggong nawala bago natagpuan. Ayon sa Quezon City Police District, ikinuwento ni De Juan na sumakay siya ng UV Express sa Quezon City noong December 10. Bukod sa driver, may 2 lalaki umanong sakay ng van. Sinabi ni QCPD Director Colonel Randy Glenn Silvio na iimbestigahan ang pahayag ngunit bibigyan muna ng pahinga si De Juan. Dumating si De Juan sa kanilang bahay sa North Fairview pasado 1:00 ng madaling araw kahapon at muling nakapiling ang pamilya. Ayon sa kanya, huli niyang natandaan ay ang pagpunta sa mall para bumili ng sapatos para sa kasal nila noong December 14 bago siya magising sa Mangaldan, Pangasinan. Sinabi naman ni De Juan na nagpagala-gala siya sa Pangasinan hanggang sa tulungan ng isang concerned citizen. Ayon sa kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes, umiiyak si De Juan nang tumawag at sinabing tila nakaligtas siya at may tumulong sa kanya. Patuloy ang investigasyon ng QCPD katuwang ang pulisya. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa kaunay na balita, wala umanong balak na magtungo sa Pangasinan ang bride-to-be na si Shera De Juan. Ayon sa Quezon City Police District, nagtungo si Shera sa Fairview Center Mall noong December 10 para sana bumili ng wedding shoes, ngunit nang makarating ay nagbago ang kanyang isip kaya sumakay ito ng UV Express para lumipat sa Evermall. Habang nasa biyahe ay nawalan umano ng malay si Shera at nang magising ay dito niya na lamang napansin na nakaabot na siya sa Mangaldan, Pangasinan. Bagaman hindi na nagbigay ng iba pang detalye, sinabi ni Shera sa QCPD na bukod sa driver ng sinakyang van ay may kasama rin siyang 2 pang lalaking pasahero. December 29 nang matunton si Shera sa Sison, Pangasinan matapos siyang makita sa tabi ng daan ng isang concerned citizen na siyang tumulong para makontak ang pamilya ni De Juan. Sa naunang video na ibinahagi ng QCPD, sinabi ni Shera na naglakad lang siya ng naglakad hanggang sa tuluyan ng mapalayo sa kanilang lugar. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito po si Yuel Reyes. 11 minuto ho, bago alas 5 ng umaga. Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, baiting, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Number 1. Sa kanyang pusang lalawigan ng Quezon, sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito
at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na po sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants sa tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, good morning ho, good morning, good morning. Ito pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Ngayong bisperas pa rin ho ng bagong taon, December 31, 2025. Meron na lamang ho tayong 19 hours, 5 minutes bago ang salubong 2026. Sa iba pa nating mga balita, mariing itinanggi ng Kalinga Police na nagtatago sa kanilang lalawigan si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na nasasangkot sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid. Ayon kay Kalinga Police spokesperson Captain Rufy Manganip, hindi miyembro ng Kalinga Tribe si Bantag at iginiit na siya ay may Ifugao Benguet descent. Nilinaw din ng mga otoridad na ang Kalinga Tribe ay nagbibigay lamang ng proteksyon sa kanilang sariling mga katribo. Ang pahayag ay kasunod ng alegasyon na pinoprotektahan umano ng Kalinga Tribe si Bantag na idineklarang fugitive noong 2023 ng Department of Justice. Nag-alok na rin ng ang DOJ ng 2 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ni Bantag na itinuturong sangkot din sa pagpatay kay Jun Villamor, ang umunoy middleman sa pagpatay kay Lapid. Nauna nang sinabi ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. na nagtatago umano si Bantag sa Kalinga at pinoprotektahan ng tribo. Patuloy pa rin ang manhunt laban kay Bantag ng mga otoridad. Basta may warrant, dapat po walang protektahan. Pinagsasaksak ng isang 21 anyos na lalaki ang kanyang ina at kapatid na babae sa Malilipot, Albay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, tagapagsalita ng Police Regional Office 5, patay ang maginang biktima na nasa edad 50 anyos at 27 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, bigla na lamang inatake ng sospek ang kanyang ina at kapatid ng walang dahilan alas 7:15 kahapon. Giit ni Kalubakib na pag-alamang dati nang nakakonfine sa isang mental health facility sa Dapaco o Tabaco City ang naturang sospek. Matapos umano malagim na krimen ay nakausap pa ng sospek ang kanyang pinsan at sinabing pinagpahinga niya ang kanyang ina at saka umalis sakay ng motorsiklo. Arestado naman ang isang babae na sospek sa pagdukot sa isang bagong silang na sanggol sa Mang Rodriguez Memorial Medical Center o ARMMC sa Marikina noong Biyernes. Ayon kay Marikina Police Chief Colonel Jenny Texon, nadakip ang sospek kasama ang kanyang nobyo sa barangay Pinagbuhatan, Pasig noong Lunes ng gabi. Hindi muna isinapubliko ng mga otoridad ang mga pangalan ng mga sospek na nahaharap sa kasong kidnapping at failure to return a minor. Batay sa investigasyon, nakasuot ng scrub suit ang babaeng sospek nang pumasok siya sa ika-4 na palapag ng ARMMC o Amang Rodriguez Memorial Medical Center kung saan nakakonfine ng mga sanggol at kanilang mag-ina o mga ina. Sinabi umano ito ng ina o sa ina ng sanggol na kailangan dalhin ang bata para sa newborn screening, ngunit nagpanik ang ina nang hindi na ibinalik ang sanggol.
Lumitaw rin sa investigasyon na nagkaroon ng miscarriage ang babaeng sospek kamakailan sa Rizal Medical Center sa Pasig na posibleng motibo sa krimen. Dahil sa insidente ay nagutos si Health Secretary Ted Herbosa sa lahat ng pinuno ng mga DOH-run hospitals na paigtingin ang seguridad lalo na sa mga maternity at neonatal wards. Samantala, iniulat din ng DOH ang isang tangkang pagdukot ng sanggol sa Tondo Medical Center sa Maynila dahilan upang lalong higpitan ang pagbabantay sa mga pampublikong ospital. Pakaluwag naman kung ganyan. Balik normal na ang daloy ng trapiko sa mga major access road sa Leyte at Samar matapos ang ilang buwang matinding traffic dahil sa San Juanico Bridge load limit. Sa monitoring report ng Philippine Ports Authority o PPA, wala nang mahabang pila ng mga dumaraan truck sa may Tacloban Bypass Road at Amandayehan Port. Ayon kay PPA General Manager J. Santiago, nabawasan na rin ang turnaround time para sa mga cargo at perishable goods. Mas lumakas na rin ang inter-island connectivity ng Samar at Leyte at stabilized na ang economic activities sa Eastern Visayas. Git ni Santiago, ang mga ito'y bunsod ng coordinated na infrastructure upgrades, traffic management measures at tinaasang load capacity ng San Juanico Bridge na 15 tons mula sa dating 3 tons lamang. Oras natin, eksakto na alas 5 ng umaga. Babalikan pa rin natin ang ilang mga reports. Tayo ho ay magsa-station ID lang saglit. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Muli magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Bisperas ng bagong taon, December 31, 2025. Balikan natin ang ating headline. Pangulong Bongbong Marcos sinimulan ng busisiin ang 2026 national budget. Secretary Vince Dizon pumalag na may insertion sa flood control ng BCDA. Tinawag na malisyoso at walang basehan ang akusasyon. ICI itinuturing na patay na kasunod ng pagbibitiw sa tungkulin ng isa pang komisyoner. Yumaong DMW Secretary Toots Ople ginawaran ng Order of Lacandula. Bilang ng mga napuputukan umabot na sa 104 na po. Ulian po ang ulo ng ating mga balita ngayong December 31, 2025. Meron na lamang tayong 18 hours, 56 minutes bago ho ang Salubong 2026. May gising na sa mga magla-last minute shopping, sa mga hahabol na makapamili ng medianoche at ng mga prutas. Ay gising na ho, bango na para hindi ho tayo magsabay-sabay. Hindi pa rin ako nakakapamili, dadagdag pa ako. Ito pa rin po si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Dito pa rin po sa Magandang Umaga, Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Balik-balita ho tayo, by bust sa Davao City na uwi sa pagkakabuwag ng bentahan ng marijuana vape. 2 lalaki arestado. Sa detalye, June Soter ng Aksyon Radyo Davao. June. Nabuwag ng kapulisan isang illegal na bintahan ng marijuana at marijuana vape matapos maresto ang 2 lalaki sa sinagawang bypass operation sa Purok 27, Padman Riverside, Barangay Maa, Davao City kahapon Desyembre 30, 2025. Ayon sa report ng City Drug Enforcement Unit, banda alas 3:13 ng hapon na ikasang operasyon sa koordinasyon ng PDEA, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, CIU at Maa Police Station. Agad nadakip ang mga sospek na nakilalang sina alias Boss na itinuturing na high-value individual at Kirby na street-level individual. Nasamsam sa operasyon ang inihina ng tuyong dahon ng marijuana at malaking bolto ng liquid marijuana na nakadisposable vape pins na may kabuuang tinatayang halaga ng mahigit 1.4 milyon. Kabilang din sa mga kumpiskang ebidensya ang bypass money, mga cellphone, bag, helmet at isang motosiklo na ginagamit sa transaksyon. Ayon sa kapulisan, ang dami na nakuwang marijuana vape ay indikasyon ng malawakang pamamahagi ng iligal na droga sa lungsod. Lahat ng ebidensya, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 2 suspek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. Samantala, balik tayo sa Metro Manila. Balita mula sa Senado. Pondo sa ayuda sa kalusugan na maifip dapat nang ilipat sa PhilHealth at sa mga ospital ayon kay Senator J.V. Ejercito. RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Muling iginiit ni Senator J.B. Ejercito ang matagal na nitong bongkahin na ilipat sa PhilHealth at sa mga ospital ang pondo na inilalagak sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Ito ay kasunod ng kanyang pagboto pabor sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget, ngunit with reservation dahil sa lumobong budget na MAIFIP. Aminado si Ejercito na nakatulong ang MAIF nang hindi pa naiaayos ang sistema sa PhilHealth. Ngunit ngayon na gumaganda ng implementasyon ng Universal Healthcare o UHC law at may zero balance billing program, ay dapat nang i-phase out ang MAIF. Mula sa 24 billion pesos na original na budget ng MAIF sa NEP o National Expenditure Program ay naging 51 billion pesos sa BICAM dahil pinataasan ng mga congressmen na contingent. Sa pamamagitan ng MAIFIP ay binibigyang karapatan ng mga congressmen at senador na mag-issue ng guarantee letter o GL sa mga may sakit nating mga kababayan na pinaniniwala ang ginagamit sa pamumulitika. Narito si Senator J.B. Ejercito. Ay unti-unti na sana natin ang pondo sa MAIFIP para mas mabigyan ng oportunidad na mapataas ang benepisyo at coverage ng PhilHealth at masuportahan ang pag-implementa ng zero balance billing. Kumbaga, Mr. President, siguro dapat i-phase out habang naaayos na ang Universal Healthcare Law, gumaganda ang benepisyo ng PhilHealth, dapat dahan-dahan na sigurong i-phase out na ang MAIFIP. Kumbaga po, ang MAIFIP ay ang exemption and not the rule. Ang focus po dapat ay hindi ang pagpapalaki ng pondo ng MAIFIP, kundi ang direktang paglagak ng pera sa mga ospital at PhilHealth. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Elzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sir Elzar, magandang umaga po. Makakaasa ba tayo ng pag-ulan-ulan mamaya? Hello, magandang umaga sa ating lahat. Inaasa pa rin mga pag-ulan dahil sa apekto ng Easterly, Shearline at Northeast Monsoon. Makakaranas sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm sa Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Naasan din ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Palawan at sa lalabing bahagi ng Bicol Region. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila
ay magiging maganda at maliwanag sa panahon kung saan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa mga isolated mga pagulan. Wala tayong gary warning, ibig sabihin wala tayong inaasang matataas ang alon, pero paalala, mag-iis pa rin ating mga kababayan na maglalayag o papalahot sa karagatan dahil sa mga nabubuong thunderstorm. Wala man tayo nakikitang bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at yun din sa labas nito. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Sir Alzar, pahabol ng tanong lang po, meron na po ba tayong forecast pagtaya as early as now kung ilan ng bagyo na posibleng pumasok sa bansa sa susunod na taon, sa 2026? Wala pa tayong data para sa ngayon, pero by average, 18 to 21 kada taon. Yun ang estimate. Maraming salamat, Sir Alzar, at Happy New Year po sa atin sa Pag-asa. Happy New Year. Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 GSO ng umaga ang ating oras. Inimok ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na isabuhay ang prinsipyo ng bayaning si Dr. Jose Rizal na laging piliin ang bansa kaysa sa pansariling interes. Sa paggunita ng Rizal Day kahapon, binigyan diin ni PBBM ang pagtingala ng mga Pilipino sa kabayanihan ni Rizal na anya ay nagsisilbing gabay at lakas sa patuloy na panawagan para sa integridad at pananagutan. Kasabay nito, umaasa ang Pangulo na mas lalo pang lalalim ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa Pilipinas, paggalang sa katotohanan, pagsulong sa reforma at pagtindig para sa tama. Paalala rin ni PBBM sa publiko laging pairalin ng kabutihan kesa sa pagkakaiba-iba at piliin ang sariling bansa. Napakahirap niyan, Mr. President. Magandang umaga, Pilipinas! Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na maging malakas at matapang para manindigan sa katotohanan at katarungan. Ito ang mensaheng ipinaabot ng Vice Presidente kasabay ng ika-129 na taong kabayanihan ni Gat Jose Rizal kahapon. Ayon kay VP Inday, sa pagbabalik tanaw sa ginawang sakripisyo ni Rizal, huwag sanang hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Giit ng pangalawang Pangulo, ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula sa malalim na pag-aaral, moral na integridad at sama-samang pagkilos sa komunidad at mga institusyon. Ginugunita natin ang buhay at diwa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ipinamana ni Dr. Jose Rizal ang diwa ng walang takot na pagmamahal sa bayan at ang pangarap ng tunay na kalayaan na nakabatay sa liwanag ng kaalaman. Ang tunay na aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan. Ni VP Inday Sara Duterte. Magandang umaga, Pilipinas! Itinanggi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na mayroon siyang insertions para sa flood control projects sa ilalim ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ginawa ni Dizon ang pahayag kasunod ng akusasyon ni Batangas Representative Leandro Leviste na nagsingit umano ng pondo si Dizon para sa flood control noong pinamumunuan pa nito ang BCDA. Sa inilabas na pahayag ng DPWH, tinawag ni Dizon na malisyoso at walang batayan ang naturang aligasyon ni Leviste laban sa kalihim. Iit ng DPWH, nilinaw na mismo ng BCDA na wala itong anumang flood control project na pinondohan sa pamamagitan ng budget insertions o allocable funds. Ang mga akusasyon ni Leviste ay kasunod ng inilutang na impormasyon ng ilang kawani ng DPWH na persahan at iligal umanong kinuha ni Leviste ang mga budget file ng ahensya mula kay dating Yusek Maria Catalina Cabral. Magandang umaga, Pilipinas!
5:14, nilinaw ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na wala silang anumang flood control project na pinondohan sa pamamagitan ng budget insertions o allocable funds. Ayon sa BCDA, hindi sila kailanman nakatanggap o humawak ng discretionary funds at lalong hindi sila nakibahagi sa pagsisingit ng mga pondo. Giit ng BCDA, ang pondong ginamit sa lahat ng kanilang proyekto ay galing mismo sa National Treasury at inimplementa sa ilalim ng General Appropriations Act. Nanindigan din ng BCDA na kumpleto ang kanilang records at hindi nila kinukonsinte ang anumang katiwalian sa institusyon. Ginawa ng BCDA ang paglilinaw kasunod ng akusasyon ni Batangas Representative Lian Leviste na may budget insertions umano si Secretary Vince Dizon sa ilalim ng BCDA na dati niyang pinamunuan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15, nasa linya na ho natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Kamustahin niya natin? Meron bang panibago na namang pag-aalboroto ang Mayon Volcano? Director Toto Bacolcol, sir, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito at advance Happy New Year na rin ho. Yes sir, Happy New Year din po sa inyo and magandang umaga din. Opo, meron bang panibagong aktibidad na naman, sir, na binabantayan tayo dito sa Mayon? Yes sir, again, Mayon is currently at alert level 1. Pero for the past 24 hours nakapagtala po tayo ng 33 rockfall events. Pero wala tayong naitalang isang volcanic earthquake. May mahina pa rin crater glow and yung sulfur dioxide natin na measure natin ay nasa 309 tons per day. So medyo mababa ito. But ang tinitingnan natin dito kasi maraming rockfall events. So ibig sabihin may bumabagsak na mga bato dahil tinutulak sila. May tumutulak sa kanila. May material tayong umaangat and yung mga bato natin sa ibabaw nahuhulog, natutulak pababa. Po, anong indikasyon nito, sir, na merong pa mga panibagong rockfall events? Possible ho ba na merong sa loob ng bulkan may mga activity na indikasyon na malapit na naman itong malakas na pagsabog o kung ano man, wag naman sana? Ito yung tinitingnan natin kasi katulad ng nangyari noong 2023, dumami din yung rockfall events natin. Saka bago tayo nagkaroon ng effusive eruption. Pero ang nakikita kasi natin dito, wala tayong earthquake and wala rin tayong mababa pa rin yung sulfur dioxide natin. So kung magkaroon man ng eruption, this is likely the same as yung 2023 scenario na effusive, yung contrast sa isang explosive eruption na katulad ng 2018. So wala ho tayong itataas, Direktor, na anumang alert level hanggang sa hindi natin makuha yung lahat ng parameters nito? Titignan natin kapag, kapag mas dadami pa ang mga rockfall events natin, baka magtaas tayo. Pero again, we assess this on a day-to-day basis. Okay. At sa ano naman, sir, sa Taal Volcano at sa iba pa nating mga aktibong bulkan, parang napapadalas yung volcanic activities, yung pagbubuga ng, kung di ako nagkakamali, sa Canlaon ito, no, Director, yung may hinang pagbubuga ng abo? Every now and then, sa Canlaon Volcano, nagkakaroon talaga tayo ng ash-emission activity. In fact, this year, mas mababa siya kaysa last year. So, and yung mga intervals natin, medyo mas matagal yung in between as emission activity. So, for example, yung sa Canlaon Volcano, yung last natin is December 26, and then prior to that, December 22. Pero konti lang, hindi siya nung katulad last year na halos every day meron tayong ash emission activity. The same thing with Taal Volcano din. Yung for the past 24 hours, meron tayong
anim na volcanic earthquakes na naitala. And yung phreatic eruption naman at saka phreatomagmatic eruption sa Taal Volcano, again, in contrast last year, this year, hindi mas marami. And yung in-between phreatic or phreatomagmatic eruption, medyo mas matagal din. Hindi naging madali yung mga pinagdaanan natin ngayon, Director Bacolcol Sir, no? Ngayong 2025 sa kaliwat ka ng lalo na yung lindol na tumama ho sa atin. Sa kabuuan, ano po ang assessment ng FIVOX ngayong taon? Meron na ho ba tayong report, Sir, kung may kukumpara natin sa mga nakalipas na taon? Tama kayo, mas marami tayong, for example, the number of earthquakes that we had, mahigit 22,000 na yung mga naitala natin. Yes, pero karamihan naman nito mahina lamang. In contrast sa last year, sa around 16,000. So, marami nga ngayon, but again, this only points out na dapat talaga natin paghandaan kasi nga yung earthquakes, these are random events natin to mapupidik. And same thing with volcanic eruptions, kailangan talaga natin sundin yung sinasabi natin na huwag pumasok sa permanent danger zone. So kailangan natin we have to respect that para ito ay pa sa ating kaligtasan naman. Opo, meron ho bang trend, Director, na nitong mga nakalipas na taon, at least for the past 3 to 5 years, ay patuloy na tumataas yung mga nare-record natin na seismic activities at may i-recommend ho ba natin sa susunod na taon na dapat mas damihan pa natin yung pagsasagawa ng mga earthquake drills, ano ho? Ang nakikita kasi natin, dumadami din kasi yung instrumento natin. So kahit yung mga maliliit na lindol na dati hindi natin nare-record, nare-record na natin ngayon. Kaya isa yan sa factors kung bakit sa tingin natin dumami yung na-record natin ng mga earthquakes. Pero ang ano dito is yung frequency dati and ngayon is halos pareho lang. It's just that again, yung tulad sa sabi ko, naging dense yung network natin, kaya mas marami tayong mga napipick up ng mga lindol. Alright, maraming salamat po, Director Bacolcol Sir, no? At saka sana sa susunod na taon mas maging handa na yung ating mga kababayan matuto sa mga nangyari ngayong taon at loobin nawa na wag na masyadong dumami pa yung malalakas na paglindol. Maraming salamat po, Director Bacolcol Sir, at Happy New Year po ulit. Yes sir, maraming salamat po. Si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:22 ng umaga. Number 1 Champion presents Real Talk sa Labahan. Naninit. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultamayo. Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang Ultamayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan, At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate.
Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOA's FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Walang natin puntahan si Edwin Duque dyan ho sa Balintawak Market upang alamin natin ang presyuhan lalo na ng mga bilog na prutas. Ano ho? Alamin muna natin ang ating word of the day. Ang ating word of the day ay New Year's Eve. New Year's Eve o sa Tagalog ay bisperas ng bagong taon. At ang ating Malakas agent ay nag-iikot sa Navotas City. Ang ating pong Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent ay nasa Navotas City. Maganda umaga, Pilipinas! Puntahan na natin si RH23 Edwin Duque sa Balintawak Market. Edwin, good morning. Happy New Year. Yuel, good morning and Happy New Year at sa ating mga namimili dito sa Balintawak ngayon. Pero bago yung presyo, Yuel, napakabigat ng dali ng traffic ito southbound. Kapag galing ka ng North Luzon Expressway, paakyat ng Balintawak at yung galing naman ng Caloocan kung Cubao, ay medyo mabigat yung dali ng traffic ko dahil napakaraming namimili ngayon, Yuel. Ayan na. Napakaraming delivery. No? Napakarami kaya halos 2 lane na lang yung nagagamit kapag dumaan ka sa Balintawak at halos silakop na yung 3 lane naman ng mga nagbababa, nagsasakay at nagdi-deliver ng mga paninda at nagpipick up ng mga pinamili dito sa Balintawak Market. Pero napakaganda ng presyo ng mga gulay ngayon. Parang promo, Yuel, dahil yung pipino na 3 pirasong malalaki. Kung bibilin mo ito sa mall, may 200 na to. Alam mo, 30 pesos. 30 pesos yung 3 pirasong pipino. 30 pesos? 3 piraso? Oo, 30 pesos lang. Kaya yung sinasabing magtataas ang presyo kapag distress ng bagong taon, bantay sarado sila ng DTI. Kaya hindi sila pwedeng may ayon sa vendor kanina kapag nagtaas sila at may nakabantay at napatunayan, baka hindi na sila makapagbenta kapag sinusuway nila yung presyo talaga. Pwede na magsalad, Edwin. Oo. Ako'y mamimili nga pagkatapos nito dahil napapawaw ka sa presyo. Kung ikumpara mo sa mga palengke, medyo mataas yung per kilo ng mga bilihing gulay. Pero ngayon, itong lemon, 2 o 3 pirasong lemon, 50 pesos. Alam mo, magkano isang lemon? Minsan 25 ay merong 30. So, parang may tubo ka na agad isa. Yung carrots, 2 malalaking carrots, 20 pesos. Yung sayote, 3 pirasong malalaki, 40 pesos. Ang palaya, 2 pirasong malalaki, 40 pesos. Yung talong, 6 na piraso, Yuel, 30 pesos. No, kaya yung sigarilyas, nasa 15 piraso, 10 piso ang tumpok. Yung okra, 8 piraso, 10 piso. Yung Baguio beans, yung isang tumpok naman ay 20 pesos. Maliban dyan ay per kilo na yung ibang mga paninda, Yuel. Merong 80 ang kilo ng talong at 90 naman yung ampalaya. Yung repolyo, ito bumaba ng 80 pesos yung bawat kilo. Habang yung sibuyas, merong mahal pero merong 180, 240 at merong 300 pesos sa sibuyas. Yung patatas, 90 hanggang 110 ang bawat kilo dito. Sa presyo naman ng mga prutas, Yuel, ay presyo ng karne na natiling may 280, 300 ang bawat kilo, habang 280 yung pataunahan at ulihan. Yung presyo naman ng itong presyo ng isda, yung paborito binibili ng disperas ng bagong taon, yung mga bangos, tilapia,
hindi naman na tumaas dahil ang tilapia ay 200, ay yung bangus 260, merong 240 pa at 190. Yan ang presyo ng tilapia. Depende sa pinanggalingan. Pag galing ng Batangas, medyo mataas. Pag galing naman ng Pampanga, Balabon, yan, medyo mababa yung presyo kasi magkaiba yung kulay. Yung kulay na medyo maputi-puti, yan yung galing ng Malabon, Pampanga, yung itim, yung plapla, yan yung galing naman ng Batangas. Sa presyo ng iba pang isda, hindi naman gumalaw. Habang ang presyo ng prutas, ito yung medyo tamas-taas na Yuel, dahil may mabibili rin tayo ng kiat-kiat na 20 pesos, okay, 50 pesos. At merong ibang nagbebenta naman dito, 100 pesos bawat kilo. Habang itong apple, merong taga 20 pesos, meron pa nga tag 15 pesos. Yung pakwan, 120 yung isang piraso. Pinya, 45. Yung grapes, 220, meron namang 190. Depende dun sa presko yung paninda. Yung melon, 130 bawat isa. Chico, 180. Yung punkan, merong tag 50, merong 10 piso, pero meron ding 3 for 50 at meron 3 for 100. Yung mangustin, ayan, merong 180 at meron din nagbebenta ng 200 pesos. Yung kiwi, 3 for 100. Ang peras, meron 3 for 100 at meron ding 25 bawat piraso. Yung persimmon, may 3 for 100, meron din namang 25 bawat piraso. Yung green grapes, medyo mataas, 280 pesos yung bawat kilo. Yung buko, Yuel, abay, dati kapag disperas ng bagong taon, nagmamahalan. Ang pinakamahal na buko ngayon ay 60 pesos. Pero makikita mo, may mga nagdi-display na 50 pesos. Meron bang 45 pesos bawat isa, nagpapamurahan. Pero kapag ilang oras na lang bago yung talagang magtatapos at sasalubong na sa bagong taon, baka raw abot ito ng 70 pesos. Yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa Balintawak, RS23, Edwin kinagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH23 Edwin Duque, live mula ho sa Balintawak Market. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:35 ho ang ating oras at nasa linya na natin si Sir Joven Ong, ang Pangulo ng Philippine Fireworks Association. Sir Joven, magandang umaga po at Happy New Year. Si Yuel Reyes po ito. Live tayo sa DZRH. Good morning, Yuel, at sa lahat ng nakikinig. Good morning. Opo, Sir Joven, pauna na ho natin. Kamusta ho ang bentahan ng paputok ngayong bisperas? Nakahabol naman ho ba yung ating hong mga nagbebenta, lalo na ho sa Bulacan, ano ho? Lalo na dyan sa may Bukawi, medyo maganda ang benta nitong last how many days. Yung firecrackers or paputok, mas konti ang bumibili na, mas madami yung mga bumibili ng mga pailaw or pyrotechnics. Mm-hmm. Kaya ho kami napatawag, sir, no? Ngayong 31, marami ho ang namimili na at buti marami ang buhay na buhay pa rin ang industriya ng fireworks ho sa Pilipinas. Kukonsulta lang kami, sir, dahil ano ho ba yung tamang handling o yung tamang pag-i-store ng mga paputok, ng mga pailaw, lalo na ho kung ibabiyahe sa mga malalayong lugar. Unahin na ho natin yung mga bibilhin sa malalayong lugar at kailangan pang ibiyahe. Paano ho ang tamang pagdadala o pag-iingat nitong mga paputok o ng mga pailaw? Yung mga biniling mga paputok at pailaw, unang-una hindi tinatanggap yan sa mga pampublikong mga transport.
So, hindi naman talaga siyang delikado. Hindi naman siya takot sa init. Huwag lang po masisindihan. At huwag mababasa, lalo na ang firecracker. Ang natatakot lang tayo ay kung nabasa ang firecracker. Sa pailaw kasi mas safe siya. Hindi siya basta-bastang pumuputok pag nabasa. Hindi gaya ng firecracker pag nabasa sa punto na patuyo na siya, doon na siya pusang iinit at saka puputok. So, in regards sa heat, mahirap natin maabot yung init para masindihan mga ito. So, kung nasa kotse lang, okay lang naman mga ito. Kumbaga, kahit hindi kahit mainit yung paligid, okay lang na takpan, wag lang yung direct sunlight. Yung mga pailaw namin, binibilad namin sa araw para matuyo eh. So actually, pag gumamit sila ng legal na chemical formulation, kasi may mga pinagbabawal tayo. So, pag legal na formulation ang ginamit sa mga pailaw at saka paputok, hindi basta-basta kayang abutin kahit ibilad mo pa sa araw. No? So the way we send this, it's containerized pa yan, and then it'll take several days pa na nakapatong sa tuktok ng barko. Kasi pag nagpadala kayo ng container, lagi na sa tuktok yun. Ano? So makikita natin, nakabilad siya sa araw, pero hindi naman siya sisindi basta-basta. Opo. Like in our case, yung aming pailaw, bago mo masindihan yun, dapat maabot mo 180 degrees Celsius. So, sa 50 pa lang, medyo patay na lahat ng tao pag 50 degrees pa lang. No? So, para maabot yung 180, medyo malabo. So okay lang pala no. Yung marami ho kasi nagpo-post ngayon online. Yung mga matagal na nilang nakaimbak ng mga pailaw at paputok, ibinibilad sa araw. Yung pala kailangan pa ng at least 180 degrees. Napakainit na nun. Sunog na yung balat natin. Hindi natin maabot basta-basta ang 180 degrees. So, basta na-store natin siya sa cool, dry place. Okay yun. Wag lang yung sabihin natin na medyo sa mamasa-masang lugar. Siyempre mag-absorb ng basa ang ano. So pag medyo nakita natin na parang yung mga lalo na sa pailaw, medyo malambot na yung quality ng karton, yung box or mga tube. Huwag na lang natin gamitin yan, ano, kasi medyo hindi na natin alam po anong ikangana na humidity nun. Pero pag bumili sila ng bago, or kaya na-imbak nila ng matagal pero sa isang dry place, it should be okay to use it. Kasi yung sa amin naman, we've done time testing sa amin. Kahit na 8 taon yung amin, sumisindi pa rin, ano? Pahabol na tanong na lang, Sir Joven, ano? May panukala ho si Governor Daniel Fernando sa Bulacan na magkaroon ng kooperatiba ang fireworks industry. Sa grupo ho ng Philippine Fireworks Association, positibo ho ba ito sa inyo? Actually, ang proposal ni Governor Daniel is for those na mga illegal na hindi nag-lisensya dahil pakiramdam nila masyado silang maliit, sa mga gastusin medyo mahal. Pwede naman silang parang gumawa ng kooperatiba para medyo mas lessen sa kanila yung cost nila. No? It is actually trying to encourage yung mga nakikita natin sumasabog na pagkawaan na illegal. Maging legal. Mag-legal na sila kasi kahit paano, pag nag-legal, mas mamomonitor natin yung mga flow ng chemicals, sino ba yung mga ito, hindi yung parang nagtatago na lang tapos sa gitna ng bukid sumasabog sila. Mas maganda na yung ganong nag-legal kaysa na illegal pa lang sila. Alright. Maraming salamat po, Sir Joven, at sana maging ligtas ang pagsalubong nating lahat sa bagong taon at happy New Year po sa inyo. Salamat sa pagbigay ng pagkakataon na makausap ang pamamayan, mga consumers ng fireworks. Sana po mag-ingat tayo sa paggamit. Tandaan natin, ang paggamit ng paputok at pailaw ay isang responsibilidad. Linisin natin ang paligid natin pagkatapos natin gamitin ng mga paputok at pailaw.
at tignan natin, basahin natin mga instructions bago natin ito mga gamitin. Be safe. Happy New Year, everyone. Happy New Year po, Sir Joven Ong, ang Pangulo ng Philippine Fireworks Association. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:43 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1. Healthy Minute, hatid Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ang Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent ay nasa Navotas City. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Happy New Year. Magandang umaga, Yuel, at maligayang bagong taon mamaya dahil mamaya na pagsalubong sa bagong taon. Pero eto naman, tignan mo, abalang-abala na itong pamilya sa pakikipag-usap doon kay Larry. Kaya excited na ba kayo sa New Year? Excited na kayo sa New Year. Nanay, pangalan mo? Estelita po, Balang. Nanay Estelita, palagi kang nakatune in sa DZRH. Opo. Yun yung kanilang radyo. Pakita mo yung kanilang radyo. Ayun, no? Ayun, nasa labas ng bahay. Talagang napakalakas ng radyo dito nga sa bahagi ng NBBS. Barangay NBBS proper. Dito yan sa Navotas. Palagi ka nakatune in sa DZRH. Sino paborito mong announcer sa DZRH? Ano po, Angelo Palmore, si Anthony Taberna. Talaga naman, mga taga-DZRH, ang paborito mo pinakikinggan at yung radyong yan, bunga ng... Ano po yan, yung lagi yung galing po sa inyo, yung namatay po yung asawa ko kasi nakikinig sa DZRH. Yan pong radyo na yan, binigay sa akin. Ng asawa ninyo. Kamana ng asawa niya pa. Yuel. Gano'ng katagal na yung radyo, nanay? Ano na yan, no? Isang taon na mahigit. Oo, yung simula nung... 2 taon na kasi asawa ko, 2 taon na namatay. So, magdadalawang taon na rin na pinamana sa inyo yung pakikinig ng radyo. Opo. Tulungan mo, kahit na wala na, tuloy-tuloy pa rin yung biyaya sa inyo ng radyo. Opo, kasi ala-ala po ng aking asawa yan, nakikinig sa DZRH. Yan talaga naman dahil palaging DZRH ang pinakikinggan nyo dito sa NBBS sa Navotas. Eto, meron kayong 1,000 pesos! Ano, kasama, Mami? Maraming salamat po sa DZRH kasi nandito na naman po ang DZRH. Oh, naku, ang aga naman. Ang aga, naglilibot na dito yung bumbero. Ayan, paalala sa ating mga kababayan na umiwas sa pagpapaputok at ligtas na pagsalubong. Iwasan natin na gumamit ng mga delikadong pampailaw dahil maaari itong maging sanhi ng sunog. Kaya ngayong umaga dito sa kahabaan itong anong kalsada to? Arten.
nagsimula na yung motorcade ng Northern Police District at ng Bureau of Fire Protection at ang iba't ibang mga ahensya na nandito sa Kamanaba area na para paalalahanan yung ating mga kababayan na umiwas sa pagpapaputok, umiwas sa paggamit ng delikado mga pampailaw at maging ligtas sa sunog ngayong araw na ito hanggang sa pagpasok ng 2026. Ayan, Nanay, pagloko mo yung ating word of the day. Ano ang ating word of the day? New Year's Eve. New Year's Eve! Yun! Dahil dyan, meron kang Diesel H mini component! At syempre, meron ka rin Diesel H t-shirt. At meron ka rin siksik-lik-lik umaapaw na Diesel H Medja Noche Basket. Iyahandaan nyo yan mamaya. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamapula, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, Nanay, magiging Koreana ka na! Salamat po. O, ano masasabi? Ang dami! Opo, maraming sa DCRH po. Nako, at kami nagpapasalamat din sa inyo na sa inyong patuloy na pagtutok palagi sa DCRH. Tignan nyo naman na pagpasok ng bago taon, buena mano. Opo, talaga po. Hindi ko naasahan na darating kayo dito sa lugar namin. O, talaga, di ba? Dahil araw-araw na papakinggan. Opo, pati drama, pinapakinggan ko. Iyon, no? Naku, maraming salamat, Nanay. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DCRH, baka kayo na ang susunod dating winner sa DCRH Pasko Panalo Promo. Kasama pa rin syempre ang Pride Detergent. Race number 6, Sherwin Bata Alfaro DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at sa ating winner, John Hoss, sa NBBS, North Bay Boulevard South yun, ano? Barangay NBBS sa Navotas para sa ating Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Maganda umaga, Pilipinas! Na oras na para tayo po yung mag-ultabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam, magtanong ho tayo sa mga medical experts yan. Ha? Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan, ha? At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hina ang kalamnan, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB pampalakas po ng muscles, yung glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas!
Oras ho natin, 1 minuto makalipas ho ang alas 6 ng umaga. Pahiram lang ng konting oras, batiin lang natin ang ating mga tagapakinig dito ho sa Maganda Umaga Pilipinas. At syempre, in behalf of Kuya Angelo Palmones, kami ho ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa inyong laging kasalo tuwing umaga, breakfast at background sa pagpasok sa trabaho sa madaling araw. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Miss Evan Lang ng Las Vegas, good morning mula dito sa Pilipinas. Ganyan din kay Larry Sigua, Alma Estember, Nixon Aguilar, Loreto Lingat, Raimundo Ursabia ng Hayward, California, USA. Good morning ho, good morning. At syempre binabati rin ng nabanggit natin kanina yung Bulacan, ano ho, ang masipag na Congressman Ador Pleito. Binabati ang kanyang mga kababayan sa 6th District ng Bulacan na kinabibilangan ng Angat, Norazagaray at Santa Maria. Ipinapaabot ho ni Congressman Ador Pleito kasama si kanyang may bahay ni si Kagurly Pleito at pamilya ang pagbati ng maligaya at masaganang bagong taon. Sana'y maging maganda at ligtas ang atin hong pagsalubong. Muli pagbati mula kay Congressman Ador Pleito. At sa mga nakatutok sa ating Facebook live streaming, maraming salamat ho. Maraming salamat muli sa pagkakataong makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng paghahatid ng mga tamang balita at impormasyon. Muli hong makakaasa ho kayo na mas lalo pa namin pagpapaigtingin ang amin hong paglilingkod sa inyo hanggang sa hindi lang sa 2026 kundi sa mga susunod pa hong taon. Muli maraming salamat at maging ligtas ang ating pagsalubong sa taong 2026. 17 hours 56 minutes at magtutuloy-tuloy rin ho ang ating special coverage para sa pagbabantay naman sa mga ospital, sa mga naputukan. Sana hindi na dumami pa yung bilang. At mamaya ho alas 12 ang day 2 ng DZRH Rewind. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita, 6:03 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal